Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi rin po sa mga nanonood sa ating FB Live. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Babasahin po natin ang salita ng Diyos na manggagaling sa awit. Chapter 1, verse 1 to 6. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi sila nakikiisa sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya ay nakalaan. Siya ay ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa gabing ito na patuloy na ginaguide niyo po kami sa matuwid na daan para sa paglilingkod po sa inyo, Panginoon. Lord, kayo po ang manguna sa buhay ng bawat isang nandirito at sa mga papunta pa lang po dito sa inyong tahanan. Kayo po ang patuloy na gumabay at manguna sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkaloob nyo at salamat sa pag-iingat nyo po sa amin sa araw-araw. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon naman po, tayo po ay mag-awitan sa pangungunan ni Sister Joshua. Lord, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aawitan. At bago po tayo umawit, nais ko po na mag-focus tayo sa sarili natin. Huwag tayo tumingin sa mga katabi natin, sa mga nasa harap, sa ingay sa likod, sa ingay ng pinto kapag may pumasok. Mag-focus tayo sa presensya ng Panginoon. At alalahanin natin kung gaano naging mabuti yung Panginoon sa buhay natin. Sa lahat ng panahon na ating pamumuhay, isipin natin kung gaano naging mabuti yung Panginoon sa ating mga buhay. Atin pong awitin, Katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri't pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa po, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pa
Sabihin natin sa Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti niyo sa aming buhay. Na sa kabila ng karumihan namin, sa kabila ng pagiging hindi namin karapat-dapat sa harapan ninyo, sa kabila ng lahat ng kasalanan, patuloy po kayo nagiging mabuti
sa mga buhay namin. Patuloy po kayong nagiging Panginoon ng buhay namin sa lahat ng sitwasyon at sa lahat ng panahon. Kaya't nararapat lamang, Panginoon, na itaas namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon naman po, dumako po tayo sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. At inihiling ko po sana na kung ano pa naman, June pa naman, may ano pa ng Father's Day. Kung okay lang po sa inyo, ipagpasalamat po natin yung ating mga tatay. Kung sino po yung tatay natin na biological or spiritual father po natin, pwede po nating ipagpasalamat. Unahan ko na po kayo. Ako po ay pinagpapasalamat ko kahit po wala na po yung tatay ko ngayon, pero naalala ko yung mga ginagawa niya nung araw, lahat ng masarap. Ako bilang panganay, ako po yung unang nakatikim ng lahat ng sarap sa buhay sa aming magkakapatid. Kaya po salamat sa buhay ng tatay ko. Salamat din po sa aking itinuturing na spiritual father, si Pastor ID. Salamat po sa buhay niya kasi kung hindi namin siya nakilala, wala po kami dito sa ngayon sa Alliance. Salamat po. Sa Diyos po ang papuri at pasalamat. Sino po ang susunod? Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay ko at sa buhay naming pamilya. Nagpupuri ako sa Kanya sa lahat ng kabutihan niya. At papasalamat din po ako sa panahon at pagkakataon na muli nakatayo na naman po ako dito. Salamat din po sa buhay ko kasi nga hindi po ba sa Biyernes, joint fellowship. Lagi po ako ma-attend kahit na nag-iisa lang ako, kahit na wala akong kasama. Ngayon, tapos yung aking manugang, at saka si Abby, kinausap ako. Sabi niya, narinig ko sila, sabi niya, attend dyan, hindi ma-absent sa yan, sa mga ganon. Sabi, sige, tanong mo muna. Nag-usap si Elmer at saka si Abby. Sabi ko, ano ba yun? Sabi niya, kasi nanay, gusto umattend ni Elmer sa Biyernes. Ano problema nyo? Wala daw titingin ng mga bata. Sabi ko, walang problema. Kaya ko mag-sakripisyo para sa inyo, para kayo maka-attend naman. Gusto ko nga na kayo ba umattend ng ganon para matikman niyo kung gaano kasarap pagka nagpe-fellowship. Kasi si Elmer po kasi taga San Miguel. Sa San Miguel, sa kanila, mapamahiin. Hanggang ngayon, marami pa siyang pamahiin na hindi niya ma-let go. Si Abby naman, hindi niya naman sinasabay si Elmer na, halimbawa may mga pamahiin. Hindi niya kinokontra, nahayaan lang niya. Kaya sabi ko, sige, walang problema sa akin. Kahit ako magtitingin ng mga bata. Gusto daw ni Elmer, ni Abby na isama yung mga bata. Sabi ni Elmer, hindi tayo makapagpo-focus pagka tayo may mga kasamang bata. Pagka mahirap yung may kasamang bata, yung ating focus sa kanila mapupunta, hindi kay Lord, job niya. Sige ako, sige, walang problema sa akin, basta para sa Panginoon, basta sa Panginoon, kakasama niyo ako. Kaya sa Diyos po puri na
sila gusto po kasi na makatan silang mag-asawa nang makatingin sila ng yung bang fellowship ng magkasama sila. Kahit nga halimbawa yung sa overnight, gusto ko kahit di ako makasama, basta silang dalawa magkasama, mas maganda po para sa akin. Kasi para si Elner, gusto ko kasi si Elner, matuto ko yung kanyang puso't isipan dito sa church para, kumbaga, dire-diretso niya sa Panginoon. Kahit na siya nasa Panginoon na, hindi pa kasi po siya, nababaptize. Hindi pa namin siya na, mahirap kasi na, sarado silang Katoliko, kumbaga, ipaano namin yung kagustuhan namin. Gusto namin, kusa niya, na kung anong maano sa puso niya, yun ang magawa niya. Kaya yun, patuloy ko po na pinapalangin na sana sa pagdaan ng panahon, talagang mabaptize na siya. Para silang dalawang mag-asawa kami, kasama-sama na talaga sa pagiging isa kay Kristo. Diyos po ang papuri. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako rin po gusto magpasalamat sa Panginoon Diyos. Salamat for 1 week. Ang ganda ng aking blood pressure. Hindi na umaabot ng 130, karaniwan 120, nag-113 pa nga eh. Kaya lang pag bumababa, nahihilo rin ako. But still, napakalaking bagay na ito ipagpasalamat sa Panginoon Diyos. Pangalawa, for 8 years ay nanilbihan ako bilang isang guro sa isang paralan sa San Ildefonso. Noong isang araw, chinat ako ng aming principal na hindi na ni-recall ang aking kontrata. So to make the story short, nawalan ako ng isang, sabi natin, pinagkakakitaan ng, hindi naman malaki ng konti. But still, yung pagtuturo kasi nakakalibang. At nakakapag-ministeryo ka sa mga kabataan na hindi pa lubos na nakakilala sa Panginoon Diyos. Kaya lang, siyempre hindi natin hawak ang anumang bagay dito sa mundong ibabaw. Still thankful for 8 years. Kasi inabot ko sa paaralan na yan yung pandemic. Kaya ako lubos ay pinagpapasalamat. Kasi during that time, from 2018 naroon ako eh. Nagkaroon ng pandemic ng 2020. Maraming mga taong nawala ng hanap buhay. But ako, sa biyaya ng Diyos, mayroon akong kinikita buwan-buwan. Online lang. Kami ang nag-introduce ng online modality sa San Ildefonso. Kasi napakagaling ng aming mga technicians doon. So, may hub kami sa Laguna na tinuturuan ko rin through online. May hub kami sa Parañaque through online. May isang hub kami sa Quezon City. Lahat yun, mga middle-aged na mga nanay na balak magsipagpunta sa ibang bansa. Mga OFW. So naging bahagi ako ng kanilang kung paano makipag-interact sa kapwa, kung paano i-deliver ng tama yung pananalita nang hindi ma-offend yung kausap. Kasi foreign countries ang kanilang pupuntahan eh. So nagamit ako. So sa Diyos ang papulit pasasalamat dahil at my age, sabi ko nga noon, at my age, magsi-17 ako this coming year, nagagamit pa rin ako sa kaluwalhatian ng Diyos. So, after this one, siguro tuwing araw ng Sunday, i-maximize ko yung aking panahon to glorify God. Meron akong pinagkakabalahan sa Bacood, and mayroon pa akong tinatarget na sana magkaroon ng katuparan na mapasama pa rin ako sa gawain para sa ating Panginoon Diyos. Sa Diyos lamang po, papulit pa sa salamat.
Magandang gabi po sa lahat. Ako po ay gustong magpurit, magpapasalamat sa ating Panginoon. Unang-una sa lahat sa aking tatay na dahil sa kanya ako ay naparito sa mundong ito. Dahil kahit short lang yung moment namin na memorable, but still I am thankful enough na binigyan rin ako ng memories ng aking ama. And then also for the Happy Plus One na pinagkaloob ni Lord for the 40 years sa mundong ito, nakapag-survive din naman sa lahat ng mga pagsubok sa buhay at ngayon ay nakatanggap na sa Panginoon at nakakilala na rin sa Kanya. And hopefully, growing pa rin ang aking pananampalataya at lalalim pa ang aking pangunawa din sa mga salita ng Diyos. And also for the gusto ko ring magpasalamat din at purihin ang ating Panginoon dahil sa yung desire ko sa heart ko na gusto kong magpa-check up pero hindi ko magawa. Pero may ginamit si Lord ng mga tao para ako ay magabayan at ako ay siguro ma-pressure na gawin na. At maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na lang po i-mention as they request, pero maraming salamat po talaga dahil ngayon medyo panatag na ako, waiting na lang for the result. So purihin po ang Panginoon. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. So ako po muna ay nagpapasalamat sa aking tatay na yan, sa aking biological father. Biological father? Kasi po, kasi po, yung tatay ko po na yan ay nagtatrabaho siya. Minsan umaga, minsan gabi. Tapos, yun, magdamag minsan, tapos umaga, tapos salit-salit. So nagpapasalamat ako sa buhay niya. Tsaka sa pagpapasalamat ko din na lagi niya akong pinapayagang pumunta dito kahit inaayusan ko siya ng gamit bago siya pumasok. So, nagpapasalamat din po ako sa aking mga tatay dito sa church. Sila Sir Arnel, si Tito Randy na lagi kami busog pag nasa kanila, si Lola Jess, si Pastor ID. Hindi ko po matawag si Pastor ID na tatay, baka po magalit sa akin. So, nagpapasalamat po ako sa mga naturingan kong tatay. Marami pa po, pero hindi ko na po sila isa-isahin. So, nagpapasalamat po ako sa kanilang buhay na ginagabayan po ako. Kahit po, ang kasama ko lang pong pamilya sa church ay BAC at yung dalawa ko pong kapatid. So, nagpapasalamat din po ako. May isa pa po akong papapasalamat. Yung nangyari pong VBS noong, kailan mo yung May? Nung May po, kasi po yung kapatid ko pong bunso, naka-attend na po siya dito. So, iniisa-isa na po yung pamilya ko na maka-attend dito. So, hoping po na sana yung nanay at tatay ko naman po yung maka-attend dito. Sa Diyos po ang papuri. Hello. Magandang gabi po sa ating lahat po. Ako po yung unang nagpupurit papasalamat po na kasi first time ko po tumayo po dito sa harapan. Nakakakaba po. Pupuri din po ang papasalamat po sa Diyos dahil po kasama ko po ngayon yung dalawa ko pong kaklase. And doon po sila inakulig rin po. Ayun lang po. Marami pa pong time, maaga pa po. Wala na po bang gustong magpasalamat? Magandang gabi po. Dahil usapang tatay, gusto ko rin pong i-share ang mga memories ko sa tatay namin. Si tatay po ay very strict. Maliit pa lang po kami ni ate. Na-experience na po namin kung gaano siya ka-stricto.
kami po ni ate naglalaro sa bandang sa kalsada. Pag narinig po namin yung prit, yung gamit yung kamay para pito, talagang tatakbo na kami ni ate, bibit-bitin na namin yung aming tsinelas. Kasi kailangan makarating namin, makauwi na kami. Otherwise, may sinturo na yung katapat. Tapos, habang lumalaki kami, maliit pa ako noon, ang bahay namin ay nasa tapat ng talyer. No? Tapos, pagka day off niya, halimbawa, makiya ako sa tatay ko eh. Kaya tawag sa akin, father's pet. So, yun, lagi ako nakadikit. Doon sa talyer, may jeep, tapos nakalagay doon. Basahin mo nga yun. Sasabihin niya sa akin. Sasabihin ko, not for hire. O, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng not for hire? Hindi paupahan. Mga ganon. Tapos, I remember, mga graders na ako noon, bigla na lang niya akong bubuhatin, tapos isasayaw niya ako. Si ate, high school na, inaalisan niya pa ng tutul eh. Mga ganon. Tapos, ang tatay ko pag day off niya, naghahasa siya ng kutsilyo, siya yung nagluluto ng breakfast. Naalala ko yung mga ganong bagay. So, habang lumalaki kami, at pag ang mga kapatid ng nanay ko dumadalaw sa bahay, iniiwasan nilang tumawa ng malakas. Bawal. Ayaw ng tatay ng ganon. At si ate nagta-travel siya sa Manila, sa bus, binibilin siya doon sa driver. Huwag mo siyang paupuin doon sa maraming benches, doon siya sa tabi ng driver nakaupo. Ganon po siya. Nung college ako, pag papasok ako, hindi ako naglilipistik. Bawal. Mga gano'n, siguro sa akin lang yon, pero kasi nakalakihan ko na gano'n. Tapos, teacher na ako noon, mababanggit ko, naku, 5 o'clock na, kailangan nasa bahay na ako. Though hindi naman yung sinasabing, kailangan ganito, uwi nyo, gano'n. Ako na mismo sa sarili ko na gano'n. Kaya ako ay lumaki na, dala-dala ko yung mga ganong value sa buhay. At minsan nga, naku anak, sinasabi ko kay Sarah, noon, 5:00 lang nasa bahay na ako. Mama, noon yun. Mga gano'n, no? So, pinagpapasalamat ko talaga sa Lord yung buhay ng tatay ko na siya yung naging tatay namin. So, yung mga values, kung ano ako ngayon, ay sa maraming bagay ay naman ako sa kanya. Pati yung parang tipong masungit. Yun. Ganon po ang tatay. Napaka-strict, pero mabait siya. Sobrang bait ng tatay ko. Salamat sa tatay. Ngayon naman po, hinihilingan ko po si Brother Alvin para po sa Thanksgiving prayer. Isang magandang gabi rin po para sa bawat isa. Ako rin po ay nais kong magbahagi ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Ipinagpapasalamat ko sa Panginoon yung araw pong ito. Yung buhay na Kanyang ipinagkatiwala sa akin. Yung kaligtasan at pagpapalang ibinigay niya at ipinakita sa akin sa buong maghapong ito. Maraming salamat po at sa Diyos ko lang po ibinabalik ang aking papuri at pasasalamat. Maaari ho ba tayong tumayo? Tayo po ay yumuko at tayo sama-samang manalangin. Let's pray. O aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin na nasa langit. Panginoon, kami po ay sa inyo'y sama-samang lumalapit at kami ay nagpapasalamat sa lahat ng inyo pong pagpapala, pag-iingat, paggabay, pagtugon sa lahat ng aming dalangin, sa pagsagot sa lahat ng aming mga katanungan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kayo ang siyang aming naging sandigan.
Kayo po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan paggising namin sa umaga. Maraming salamat, Panginoon, sa maghapon na kayo ang siyang nagre-remind sa amin kung kami ay nagkakamali. Panginoon, sa inyo namin nilalapit, tinataas ang lahat ng aming papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat, Brother Alvin. Ngayon naman po, ihanda po natin ang ating puso't isipan, ang ating pong mga tenga sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihahatid po sa atin ni Sister Lyra Gomez. Magandang gabi po sa ating lahat. Ay, paano pong di magandang gabi nyo? Ay, maganda. Ayan, good morning. Good evening po and welcome po sa mga bagong bisita na kasama namin ngayon. Una po sa lahat, gusto ko muna magpasalamat kay Lord. This week, super dami po naming pinagdaanan. Family. Unang-una po is, nagpapasalamat ko sa strength na binibigay sa akin ni Lord kasi ako po ay full-time work sa aming school, then meron akong part-time sa BSU. So, super puno ang aking laging schedule, pero nagpapasalamat ako kay Lord sa strength na pinagkakaloob niya po sa akin, sa knowledge, kasi ako po ay nagtuturo ng language, nag-handle ng mga estudyante, hindi din biro. So, kaya nagpapasalamat ako kay Lord sa knowledge na binibigay niya. And then, pangalawa po, ay yung this week kasi nagka-problem kami sa family sa lupa ng kapatid ko. So, may nangaangkin ng lupa na sa kanila daw yung pwesto. Nagpapagawa na po kasi sila yan ng bakod doon. So, yun po yung unang naging problema namin and nakipag-usap po kami doon sa problem ng lupa. Nakaka-stress po talaga pag lupa ang problema. Buti na lang yung lupa ko doon lang sa may hardin ng yung hardin ng pagmamahal. Ayun po. Yun po, nakaka-stress pero praise God kasi tingin ko naman po ay pray na maaayos at wala nang maging problem. Pangalawa po, si Kuya po ay may sakit. Hindi po siya makalakad dahil sa kanyang sakit. And yung nanay ko po yung nag-aalaga sa kanya totally hanggang gabi. Siya yung sumasama. Pasalamat po ako kay Lord kasi until now po may pa rin po siya, hirap pa rin siya makalakad. And thank you kay Lord kasi yung nanay ko po super hika din niya. Yung hihingal niya ngayon iba. So super naaawa talaga ako sa nanay ko. And this week, yun, binalik-balik po namin siya sa ospital. Sa tulong din ng ate ko. And syempre, ate ko may asawa na. So kami tatlo talaga yung magkasama sa bahay. Nakikita ko yung hirap ng kuya ko. And yun nga po, mostly ngayon puyat kami kasi nga sa gabi ay ina-assist siya ng nanay ko. So ako din kasi kasama kami sa bahay. Pero nagpapasalamat ako kay Lord. And gusto ko po i-share sa gabing ito, sa kabila ng struggle at na-experience namin sa life. Gusto ko ipagmalaki yung kabutihan ng Panginoon sa aming buhay. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat sa mga taong nandito. Salamat sa aming simbahan, Panginoon. And dalangin ko na kayo po ang manguna sa aming sa aking i-share sa gabing ito. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ready na po ba tayong makinig? Pwede po ba magsabi ng amen? Amen.
Pwede sabihin natin sa katabi natin, makinig tayo. Ayan. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Spiritual discipline. Actually, ang hirap po ng topic na to kasi from the word discipline, ang hirap pong gawin ng discipline. Sino po bang nadadailean sa discipline? Tingin ko, wala. So, mahirap ang discipline. And kung tatanungin po natin, ano ba meaning ng spiritual discipline? Ang mga bagay na ginagawa natin para tayo ay lumago at lumalim sa Panginoon. So, ano po ba yung mga sample ng spiritual discipline? So, ito yung kino-consider kong mga sample din or mga hobbies natin or things na ginagawa natin para kay Lord. So, una, bilang Christian, meron tayong mga actions na ginagawa para kay Lord and commitment na ginagawa para kay Lord. For example po, sa isang linggo, magsisimba ako. Ayan, every Sunday, I will go to church. Part po yan ng spiritual discipline. Every day, I will pray to the Lord every morning, every night. And every day, I will read Bible. Every day, every week, I will share the gospel. So, ilan lang po ito sa mga ginagawa natin upang tayo ay lumago kay God. Tayo po ba ay gumagawa ng mga bagay na ito? Amen. So, ano yung commitment natin kay God? Gagawin natin sa everyday at sa every week ng ating buhay. Naniniwala po ba tayo na ito ay mahalaga bilang Christian? Yes po. Mahalaga po na magkaroon tayo ng commitment or tawag dito, alay sa Panginoon every week o pagbibigay ng oras kay God. At kung wala po tayo nito, imagine na lang natin kung walang prayer meeting, kung walang Sunday service, kung walang ministry, ano kaya ang relasyon natin o ano kaya ang status ng ating faith sa Panginoon ngayon. So, napakahalaga po ng bagay na to. Especially, ako po ay, personally, as Christian, lumaki po kami dito sa simbahan. Pinalaki po kami ng nanay kong nagsisimba. Then, pinalaki din po akong nag-aral sa Christian Baptist Church. And then, mas lumago po ako kay Lord. Kay Lord dito sa BAC nung kami yung nag-handle ng paglilinis dito sa church. So, in short po, isa-summarize ko. Almost, simula po nag-ministry kami as tawag dito, maintenance ng church. Halos doon po pumasok lahat ng ministry na pinasukan ko. So, napakadaming ministry na. Ako personally, na kinomit ko kay God. Bukod sa paglilinis sa church ng buong family namin, almost 7 years din yan. Pero yun yung naging simula para kami ay maging active sa prayer meeting at sa ibang mga bagay. So lahat po, music team, dance, pagiging officer ng youth, pag-organize ng events, nag-involve sa CMT, Ashening Ministry, Intercessors, almost lahat po. Pati ngayon, involved sa missions, and then pati pagtuturo ng bata, na-involved na rin ako. So kung iisipin ko, lahat ng ministry, dinevelop ako ni God, ay yung mga ministry na yan yung nagpalago din sa akin bilang kapatid sa simbahan and faith kay Lord. So ang tinutukoy ko po dito, ako po ay lumaki sa church, pero hindi po ako everyday strong. Hindi po ako everyday malakas. Ayaw.
akala niyo po siguro, okay tayo. Hindi porket nasa church tayo, ay okay tayo kay Lord. Ito yung bagay na na-realize ko sa Panginoon. Especially, na-experience ko. Hindi man maintindihan ng iba, but I want to praise God kasi hindi nakabase sa mga ginawa na natin kay Lord yung faith natin. Dumating sa point na anxiety, depression, and na-stress ka sa buhay. Pero, gusto kong i-share na lahat tayo bumabagsak. Lahat tayo ay dumarating sa points na down na down tayo. Pero, ito po yung sinashare ko kasi gusto kong i-share sa atin sa gabing ito na huwag tayong magpakampante na nasa simbahan tayo o uma-attend lang tayo ng church. Kilalanin natin ang Panginoon ng buong puso, buong buhay. At ito yung masasabi kong gusto kong maging commitment kay God. At isa sa mga reason, bakit sometimes nadadown tayo is yung sa salitang worry. So yan po yung bagay na bukod sa kasalanan, naniniwala ako yan yung bagay na ginagamit ng Satanas upang makagawa tayo ng sins, ang pangangamba. And madalas nakikita nyo, kaya kong humarap sa tao, pero hindi nyo alam, mahina po ang loob ko din. Kaya, gusto ko i-share na yung pag tayo ay nag-worry or yung bigat sa puso natin is puro worry, madami tayong pwedeng magawa na hindi maganda. Una po ay money. Money kapag, kunwari may pera ka naman, pero hindi mo kaya itulong sa iba kasi nagwo-worry kang mawalan ka. So, yun yung nagiging sanhi din na nagwo-worry ka na mawalan ka, pero as Christian, kailangan tumulong mo sa ibang tao. So, isang nagiging way din yan para hindi natin nagagawa yung tungkulin natin bilang Christian. Pangalawa, sa ating future, nagwo-worry tayo. Of course, normal po mag-worry bilang tao kasi hindi po natin alam yung mangyayari bukas. Okay lang po yan. Pero, ang tanong is hanggang saan tayo nagwo-worry sa ating buhay. Maging sa sickness, pwedeng maging ang worriness, pwedeng maging sanhi ng kasalanan. Hindi ka mapagaling ng gamot, hindi ka magpagaling ng ospital, ng tao. Ano gagawin natin? Lalapit tayo sa tawas, sa albularyo, na pwedeng maging sanhi ng kasalanan. Pagdating sa work, ayaw mo masira, ayaw mo mahuli, ano gagawin mo? Hindi ka aamin sa kasalanan mong ginawa or mistake mong ginawa. Pagdating sa people, may mga bagay din tayo dahil sa worry o dahil sa overthinking natin sa ibang tao, hindi natin alam, nakakapag-isip na tayo ng kasalanan sa kanila. And maging sa past natin, hindi natin kaya mag-forgive kasi nagwo-worry tayo na masaktan tayo uli or ma-experience natin yung bagay na to. Pero ano ba yung sinasabi ng Bible about sa worry? Basahin po natin ang Mateo 6:25-24. Tanong niyo po ba akong sabayan? 25-34, basahin po natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susutin. Dahil kung binagyan kayo ng Diyos ng buhay at isusot, tignan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila nagtatanim o nag-aani,
o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpahaba ng kanyang buhay na kahit isang saglit sa pamagitan ng pag-alala? At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tignan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang kalangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang na buhay, ngayon, pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya? Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin o iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Diyan po muna tayo magtapos. Kung babasahin po natin yung buong verse, super haba ng encouragement po ng Panginoon sa ating lahat. And ano man po ang dala-dala natin na pangamba ngayon, nawa, ito yung lagi nating alalahanin na salita ng Diyos na huwag nating gawin pabigat ang pangangamba sa ating buhay. Kasama natin ang Diyos. Ang Lord po ay naging faithful sa akin. In-answered niya yung prayer ko at naniniwala ko madaming tinanggal ang Panginoon sa aking worry. Tinanggap ko po yung part-time ko, isa po yun sa answered prayer ni God na pinagmamalaki ko. Hindi ko hiniling kay Lord, pero alam ni Lord na ito yung magtatanggal ng bigat sa puso ko. Kahit busy ako, I'm okay. Kasi hindi ako nag-worry na sa aking, nabawasan yung aking pangangamba. Ang gaan po sa feeling. Kaya ito yung bagay na nais kong i-share na niligtas ako ng Panginoon at nais na encourage tayo lahat ng Panginoon din na tayo ay manampalataya at huwag mangamba sapagkat sabi nga ni God, kung ang ibon ay kanyang binibless, tayo pa kaya. Turn our worry into whatever. So gawin natin ang ating worry sa salitang whatever. Whatever happens, God is good. Whatever happens, seek the Lord. Whatever happens, choose to believe in Him. Whatever happens, God is good. Ano man po ang issue ng bad news na naririnig natin sa mundo ngayon, mabuti po ang Diyos pa rin. Ano man po ang situation natin, hanapin po natin ang Panginoon sa ating buhay. Seek the Lord. Seek Him first. Siya po ang unahin natin sa ating buhay at kagabayan tayo ng Panginoon. At ano man ang ma-receive nating answer sa Panginoon, just trust Him and believe in Him because He is good and always there for us. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat sa magandang mensahe, Lira. Ngayon naman po, dumako po tayo sa ating panalanginan. Hindi na po tayo magbibilang na naging ano po sa akin yung natutuhan ko nung Sabado. Doon sa inatenan namin prayer fellowship na ang pamilya, ang ginagamit ng Panginoon para magkawatak-watak po tayo. Kaya po, gumawa po ako ng mga pangalan ng family natin dito sa BAC. Tapos siya po natin siyang ipapanalangin. Bawat pong mabunot yung pangalan, siya nyo po ipapanalangin. Pag po nakalima na po kayo, okay na po. Ano na lang po tayo dito ng pagpe-pray po bawat isa. Salamat po.
kukuha po kayo dito ng ipagpe-pray po natin. Pag po nakalima na kayong prayer, para tapos na po yung ano nyo ng pagpe-pray. Bawat family po, may struggle po naman. Kayo na po ang mag-ano na ipagpe-pray po natin. Isa-isa lang. Isa-isa lang, sister. Hindi, isa-isa lang muna. Balik-balik. Babalik po, tapos kumuha po ng ulit ng iba.
Okay na po ba? Tapos na po ba ang lahat? Habang umiikot po yung ating offering bag, announcement po. Ang attendance po ngayong gabi, 68. 68 po tayo, kunulang naman. Nabawasan. Last week po ang attendance, 71. Ang offering po ay inabot ng 950. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Next week po, ang ating pong presider ay si Brother Alvin Gonzales. Ang ating pong speaker, si Brother Ronel Abeletado. At ang song leader po, si Sister Mabel Galvez. Prayer and fasting po tayo next week. Ngayon naman po, inihilingan ko po si Pastor Ayan Puentes para po sa closing prayer at sa pagpipray na din po ng ating offering. Maraming salamat po, Sister Neri. Maraming salamat din sa mga nag-prepare ng ating pagkain tonight. Ang ating pong pagkain ay sopas. So maraming salamat sa always available na mga tagaluto natin. Tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay sama-samang magpasalamat sa Panginoon. Panginoong Diyos at aming Ama, kaming lahat ngayon ay buong puso na nagpapasalamat sa inyo, lalong-lalo na sa inyo pong pangangalaga sa pamilya ng Baliwag Alliance Church. Alam po namin na lahat naman po ng pamilya ay meron pong mga kanya-kanyang hinaharap at ipinagpapasalamat po namin dahil sa kabila ng mga suliraning iyon ay nananatili pa rin kaming matatag dahil din sa kalakasan na inyo pong pinagkakaloob sa aming lahat. Nais po namin ipagpasalamat sa inyo ang aming mga seniors dahil alam po namin na sa kabila ng kanilang nahihirapan na po sila sa kanilang pangangatawan, ay patuloy pa rin po sila sa pagsamba at yung iba sa kanila ay willing pa rin talagang mag-commit sa mga ministries kahit masakit na ang kanilang mga tuhod, yung kanilang mga katawan. Kaya amin dalangin, Panginoon, hanggat kaya nila, bigyan niyo po sila ng kalakasan na makapaglingkod pa rin sa inyo. Sa amin pong mga adults sa church, amin din pong pinagpapasalamat dahil sa kabila po ng mga busy na schedule sa trabaho, yung iba sa amin ay isang araw lang ang rest day, pero binibigyan niyo pa rin po kami ng willingness na magpagamit sa inyo sa ministry. Yung iba sa amin wala talagang day off, pero gayon pa man ay ginagawan pa rin ng paraan para makapaglingkod sa inyo sa iba namang kaparaanan. Sa amin pong mga kabataan sa youth, sa mga teens po namin, sa mga estudyante namin, isang bagay na nais po namin ipagpasalamat sa inyo ay kayo ang siyang nangunguna sa kanila. Marami po kami ngayong naririnig na mga balita tungkol sa karahasan ng mga kabataan at kaming lahat dito sa Baliwag Alliance Church ay nagpapasalamat dahil ang aming mga youth ay tinuruan po ninyo ng magandang asal at nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil hindi naman po kami umaabot sa ganoong sitwasyon. Patuloy po namin dinadalangin ang mga kabataan sa buong mundo. Alam po namin marami sa kanila ngayon ay kinakain na rin po ng hindi magandang impluensya. Ang aming dalangin, Panginoon, na kami dito sa Pilipinas, kami sa Baliwag Alliance Church ay pangalagaan po ninyo. Alisin sa aming mga isipan yung mga karahasan o mga violenteng mga bagay na mag-impluensya sa amin. Patuloy niyo po sana kaming ingatan, Panginoon, at patuloy kayong kumilos sa aming mga buhay. Hindi kami perpekto, pero ayaw din po naming i-justify ang mga bagay na ito para magpatuloy sa kasalanan.
Naway patuloy kayong kumilos sa puso ng bawat isa. Sa amin pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay sa gabing ito, ingatan niyo po kaming lahat hanggang kami makarating sa aming mga pamilya. Maraming salamat din po sa pagkain na amin pong i-enjoyin sa gabing ito. Naway mabusog po kami at ma-enjoy namin ang aming fellowship. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat.